At may mga nagtatanong pa rin tayo mga kaibigan ano at talagang hindi na 'to bago no na tuwing may maibabalita tayo kahit nung wala pang social media no ay madalas na nangyayari na kapag naibabalita yung mga nakasuhan ano mga ano-anong kaso mga panghihipo, rape, pagmumura, kung ano pang kaso ay pagka ibinalita, siyempre, akala sasabihin, lagi mali yung binalita. Ganito po mga kaibigan, lagi po namin inuulit ano, kahit na sa mga nagdaan namin segment, na kami po rito ay hindi nagbabalita ng ayon lamang sa aming sarili. Ano? Hindi namin pwedeng dagdagan yung bawasan. Kami po ay nagtuturo dito ng wastong pagbabalita na hayaan nating yung balita ang magsalita, hindi tayo. No? Ngayon, ganito, paano ba gumagawa ng balita yung reporter? Una, pagdating po sa police report, mga nakasuhan, ay ang unang kukunan ng balita ng reporter ay ang pulis. Ano? Siyempre, kung ano ibibigay ng pulis, yun ang sasabihin ng reporter. At siyempre, hindi pa rin makukontento yung reporter, mag-i-interview yan. I-interviewin ng pulis. At kung ano yung sasabihin ng pulis, ay hindi rin dadagdagan ng reporter. At syempre, hindi pa rin nasisiyahan ng reporter diyan kaya mag-i-interview yan ng mga saksi sa paligid kung saan na malapit ang naganap na krimen. At syempre, minsan ay hindi po maiwasan na doon sa mga na-interview may nagsasabi ng hindi totoo o kaya ng hula lang. Halimbawa, ano po ba pagkakaalam nyo kay ganito na nakasuhan diyan? Sasabihin ng mga nasa paligid, hindi naman sa lahat sila nagkakaisa gani-ganun po, ganun Kaya kung ano po yung sinabi, kaya nga kung papansinin nyo po, yung aming mga balita ay laging may ayon kay. Halimbawa, ang number 1 po ay ayon sa Baler Municipal Police Station. So, nagbibigay po sila ng police blotter o press release. Ano? Ang Nueva Ecija Police Provincial Office ay nag-i-email ng kanilang mga police blotter report sa lahat ng mga reporter sa Nueva Ecija, maging sa ibang panig ng bansa. Ano? Kaya hindi lang po dito sa Nueva Ecija at sa Baler kayo mababalita yung pong mga naakusahan na inisyuhan na lalo na inisyu ng warrant of arrest. Ano? From the beginning po ay ibinibigay talaga ng pulis yung pangalan ng suspect. At sa panahon nga ng ating PBBM ay hindi na ganong ibinibigay yung mga alapang warrant of arrest. Pero pag may warrant of arrest, ibinibigay na rin ng pulis, ibinibigay na rin ng mga judge yung pangalan ng suspect. At lagi pong nakalagay mga kaibigan, ano, may warrant of arrest yan, walang warrant of arrest yan, lagi pong nakalagay sa huli, doon sa police blotter report, ang nasa kustodiyan nila, yung suspect, para sa wastong disposisyon. Kaya kung pakinggan nyo po yung mga nagbabalita ng police report, karamihan po ang sinasabi sa huli, ay ang suspect ay nasa kustodiya ng PNP para sa wastong disposisyon. Kinakulong siya o hindi, kaya kahit siya ay nagpiyansa at hindi siya nakulong, laging yung police report ay nandoon yun. Ano? Kaya po, madalas po ito na nangyayari sa amin. Ano? Maraming, pero tandaan po natin na kami po ay hindi tatagal sa ganitong serbisyo publiko nang hindi po talaga dumadaan sa tamang proseso. Lagi po namin sinasabi na hindi po kami pwedeng magdagdag ng sinabi ng pulis. Kung ano sinabi ng pulis, yun ang i-report namin. Kung hindi rin kami pwedeng magdagdag kung ano sinabi ng taong bayan, lalo sa palibot ng mga pinangyarihan ng krimen, kung ano sinabi ng taong bayan, yun din ang i-report namin. Pero tandaan po natin dito, kung ito'y ayon sa mga taong bayan, minsan ay sabi nga, tao lang din sila nagkakamali. At kung nagkamali sila ng sagot at yun ang naisulat namin, yung mali na kanilang naisagot, wag niyo po kami sisisihin sapagkat una, wala po kaming alam. Pero madali po kaming kausap. Ano? Madali kaming kausapin. Hindi po kami mahirap kausap. Kung kayo makikiusap o makikipag-usap ng maayos, mga sir, ma'am, pa rin ang itatawag namin sa inyo. No? Papansin po ng ating mga kapulisan, ano? Diyan sa Baler Aurora at dito sa Nueva Ecija, na lagi namin tinatawag yung mga taong bayan kasi po ang bilang disiplina, no? Sir, ma'am, ang tawag pa rin namin kahit na kayo janitor, kahit na kayo ay bilanggo, ay sir, ma'am pa rin. Ano? Madali po kaming kausap dito mga sir, ma'am, na kung talaga nahihiya kayo dahil kayo ay na-post, pwede nyo kami pakiusapan na burahin yung post. Yan.
Huwag nyo lang kami tuturuan na na mali yung balita namin, sasabihin kasi kailangan patunayan mo. At kami, kaya namin patunayan na ang binalita namin ay ayon lamang doon sa press release ng pulis at ayon sa sinabi ng pulis at ayon sa sinabi ng mga tricycle driver o sa mga napagtunan. Siyempre, pagkat ang tinanong po natin dyan sino yung pulis, may bibigay namin yan. Pero pag tinanong ko sino yung nagsabi doon sa mga tricycle driver, sa mga napagtanong sa palengke, hindi na po namin matipres kaagad-agad yon sapagkat una ay lalo kung dayo kami doon sa lugar, ay hindi namin basta matipres kaagad yon. At siyempre, yung iba nga dyan ini-interview mo na, talagang ayaw ibigay yung pangalan di ba? Pero sila ay mga concerned citizen. So mga kaibigan, doon sa mga tao na ayaw ma-post at sinasabing mali yung binabalita namin, madali po kami kausap mga sir ma'am. Pwede namin burahin yung post, no? Wala pong problema doon Kasi kami po ay tumutulong talaga sa taong bayan, lalo sa mga kapuspalad, lalo na sa mga napagbibintangan, ano? Naniniwala rin po kami na hindi po lahat ng nagdurusa na bibilanggo ay may kasalanan. Ano? Kaya kung nais po ninyo ng wastong pagbabalita, pwede rin po namin kayong maging reporter na may sweldo, may allowance. Di ba? Kasi kung magaling kayong magturo ng balita at talagang tama na may tinuturo ninyo, why not? Na hindi po namin kaya ko kayong ipasok na reporter na may allowance at lalakarin ko na magkaroon kayo ng honorarium o sweldo. Kaya yung sa lahat ng sinasabi natin, kaya sabi nga natin dito sa balita, lalo kung akusado magsasalita, mas mainam manahimik ka kasi sabi nga ng batas, lahat ng sasabihin mo ay pwedeng maging ebidensya laban sa iyo. Kaya pinapayuhan namin na ikaw ay magkaroon ng abogado at kung wala kang kakayahan na magbayad ng abogado, bibigyan ka ng gobyerno ng libreng abogado. Kaya sabi rin ng science na more talk, more mistake. Kaya ngayon kung may mga nasabi po kayo, mga sir ma'am, na maganda naman at talagang totoo naman na mas tama yung inyong pagkakaalam sa pagbabalita, ay pwede po kayong pumasok sa amin na tagapagbalita. Bibigyan po namin kayo ng pagkakataon. Kahit kayo pa man po ay akusado, pag binakiran ko kayo ala naman pong problema. Pwede ko kayong bigyan ng trabaho. Alam mo, sa totoo lang, kailangan ko pa po ng mga karagdagang reporter dahil dito po sa Central Luzon ay hindi ko po maagwantahan ang pagiging chief reporter o anchorman reporter. Kailangan ko pa rin po ng asamang reporter na may allowance po. Pagka isinama ko kayo, lowest 500 to 1,000 naman yung aking ibinibigay sa aking mga reporter. Umalay natin, akala natin ay minsan pangit yung pagkikilala natin, pangit yung pagkikita natin dahil pareho tayong sawi sa pag-ibig, di ba? Talang ganun pero sa dulo pala ay magiging maganda ang pagiging magkakaibigan at pagiging magkakasama. So, magandang araw dun sa ating napakahusay na gobernador ng Nueva Ecija, brother, kapatid, kumpare kong tunay, ninong ng anak ko yan ang pinakamahusay na gobernador ng Pilipinas, Governor Aurelio Matias Umali. Sir, mapagpalang morning, kumusta ka na? At naway patuloy kang pagpapalain. So, ganun po mga kaibigan, muli ay kung meron po kayong tanong, ay pag-aralan lang po natin behave at yung professionalism, Kasi marami pong tao na nag-aral pero mukhang hindi professional kung magsalita dahil walang respeto, walang paggalang, hindi marunong gumalang. Marami naman pong tao na hindi naman talaga totally nag-aral pero magalang, marespeto at daig pa yung pinag-aralan, may numero kung magsalita. At nag-iisip muna, tama ba sasabihin ko? Ganun lang po. Maraming salamat po. So, yan po ang isa na namang edisyon ng ating Pinoy Rapido Radio Diario. Sa ngalan pa rin po ng bumubuo ng Pinoy Rapido Intermedia Philippines, kung saan ang inyo pong lingkod ang Chairman, Founder, President. Sa loob ng mahigit 15 taon. Maraming salamat po sa inyong ginawang walang sawang pagsubaybay at pagtangkilik. Makakaasa po kayo na kahit wala po kaming sweldo, talaga naman pong kami honorarium lang dito. Misang kapilang ay magpapatuloy kami sa serbisyo publiko. Saan manggagaling pa saan ba manggagaling pa sweldo mo dyan sa mga reporter mo? May diskarte ko na. Meron naman akong konting honorarium na natatanggap sa
ating mga ginagawa, may mga package deal naman tayo, ako nang bahala doon. Ay, oo nga, pagkagaling-galing naman, ama. Okay, muli mga kaibigan, sa ngalan po ng ating mga nakasama, Teleradio Patrol number 11, Henry Mendoza. Ito pa rin po ang inyong kaibigan kasanggasalat ng oras sa mabuting bagay na pag-uusapan. At hindi kailangan ang siraan, hindi kailangan ang sisiyan. Kailangan po natin magkaisa sa katwiran. Unang-una, matuto tayong tumawag at lumapit sa Diyos. Sa nag-iisang Diyos na buhay para baka po tayo pagtalaan. Kung ano man pong pagsubok ang ating dinaranas, kung ano man pong sakit ang ating naranasan, kung ano man pong hirap ang ating nadarama, baka po nagkukulang na tayo ng pananampalataya, ilapit po natin sa may kapal, at ang lahat po ng problema may solusyon, wala po tayong dadaanan hindi masosolusyonan. Sa tamang pag-uusap at tamang pananalig. Yan po, mga kaibigan, ito pa rin po ang inyong nakasama sa araw na ito, Romel Roque. Sumainyo ang Pinoy Rapido Radyo Diario. Makinig muli sa ganito ring oras at himpilan. Dito naman sa Pinoy Rapido Intermedia Philippines at Prima 108 FM. Yung tagapagbalita, Romel Roque. Ito ang Pinoy Rapido Intermedia Philippines 108 FM. Offline and online teleradyo broadcasting. A social media network, live radio, TV production, modern high technology broadcast media. Simultaneously on 108 FM Radio, Seno Primap 108, Facebook Live of Pinoy Rapido Teleradyo, and YouTube Live of Pinoy Rapido Teleradyo. Kauna-unahang gumagalang live online radio TV sa bansa, na clear na napapalabas ang audio sa radyo, maging sa cable TV and other TV channels. Anywhere, kahit sa bundok, lugar na walang kuryente, basta may baterya at signal, mapapanood live, natatanging broadcast program na dire-diretsong mabilis, walang patid, walang bagal, walang ikot, no buffering. Pinoy Rapido Intermedia Philippines Offline and Online Radio TV Broadcasting Social Media Network. This is Pinoy Rapido Intermedia Philippines 108 FM, a non-commercial radio broadcast with 7 watts, broadcasting from Barangay Barrera, Cabanatuan City. Mula noon hanggang ngayon, sa mahigit na 10 taong paglilingkod sa bayan, mula sa Pinoy Rapido Diaryo ng Bayan, Radyo Diaryo at live streaming para sa Pilipinas.